Pasensya na, paumanhin. Bantayan mo ang dinadaanan mo. Paumanhin po. Nakakahiya talaga ito. Tumabi po kayo. Hindi pwede to. Naku, malaking problema to. Bakit ngayon pa nag-traffic? Unang araw ni Xiao sa eskwela. 1 oras na kaming late. May iyak na yung bata. Siguro yun ang guro ni Xiao. Ang tagal na niyang naghihintay. Dapat ko siyang pasalamatan. Huwag kang mag-alala, Xiao. Bago dumating ang tatay mo, ako muna ang sasama sa'yo. Shuyan, ang tanga mo. Bakit ka nahuli? Shuyan. Sige na. Ma'am, taos puso akong humihingi ng tawa. Naipit sa trapiko, nasayang ang oras niyo, kasi po. Shuyan. Bakit mo ako iniwan? Wala nang dahilan kailangan. Wala na akong nararamdaman sa'yo, may iba na ako. Hindi ako naniniwala. Di mo ba sinabing magpapakasal tayo? Sabi ko na nga ayaw kita. Wala talaga akong gusto sa'yo, bakit kita pakakasala? Ning Wanyu. Huwag kang walang utang na loob, huwag na tayong magkita pa. Umalis ka na. Lumayas ka na. Sige. Tatay, bakit ba ang tagal mong nakatingin kay MS, Xiaoyu? Diyos ko. Yung guro ng anak ko sa... Tatay, maganda si Miss Xiaoyu. Pero, nakatingin ka ng matagal sa kanya. Nang unang beses kayong nagkita. Ang bastos mo. Xiao. Tigil ang kalokohan. Hindi ako nakatingin. Mr. Chu, anong karapatan mong magalit sa akin dahil late ka? Nangako ka na hindi ka ma-late? CJ, pasensya na. Nagkamali ako, patawarin mo na ako. 6 na taon na kaming hiwalay. Pero 5 na ang anak niya ngayon. Kaya, may ibang gusto talaga siya noon. Nakatapak ka sa akin. Bibigyan kita ng leksyon. Tatay ni Xiao, kung busy ka sa trabaho, paano na ang pagsundo sa kanya? Huwag maging pabaya. Ako. Miss Xiaoyu, walang asawa ang tatay ko. Kailangan ba lagi kang magsalita? Diborsyado na ba siya? Mr. Chu, kailangan ng anak mo ang magulang. Maging responsable sa pamilya at relasyon. Huwag ulitin ang nakaraan. Teka. 6 na taon na ang nakalipas. Tatay, ang sandit mo noon. Anong ibig mong sabihin na sungit? Enmas Ning. Bantayan mo ang pananalita mo sa harap ng bata. Ako ang nakipaghiwalay sa'yo noon. May problema ka. May hinanakit ka pa rin. Bakit ang lakas ng loob mo? Salamat sa lahat ngayon, Ines Ning. Aalis na kami ngayon. Paalam muna. Ito ay regalo ko sa kanya noong kaarawan niya dati. Pero hindi ba ito nasira? Tatay, si MS, yung ba ang ex mo? Tulog na si Xiao. Yeah.
Shoo! Business banquet ng Dragon Rice mamaya. Ang dakilang CEO natin dito. Hindi ka sasama? Baliw. Mahina sikmura mo sa alak. Mag-ingat ka. Hindi pupunta, bukas. Kailangan ihatid si Xiao sa eskwela. Hulaan mo sino nakasalubong ko. Sino? Ning Wanyu. Li Chansi, ex ko yan. Ano ng drama? Paano di ako may excite? Unang pag-ibig mo to. Paano kayo nagkita? Siya, yung guro ni Xiao sa kindergarten. Pinagtatagpo kayo ng tadhana. Ilang taon na? Hindi ko ginawa yon. Niloloko mo lang ang sarili mo. Kayong dalawa, 6 na taon kayong nakatira dito. Pagkatapos ng hiwalayan, nagsinungaling ka na aalis ka na, pero nandito ka pa rin. Isang malaking sa maliit na upahang to nakatira, lahat ng gamit. Ganito pa rin lahat. Nagpapakatatag ka pa? Ito na ba ang marangyang seafood feast mo? Yeah. Ang tunay na seafood dinner, hindi dapat instant noodles lang, pero may dagdag pa. Tuyong isda. Pag yumaman na ako, lilipat tayo sa mas malaki, hindi na tayo siksikan. Isang bahay na, bawat umagay may sikat ng araw. Isang tunay na mansyon. Pero, ang lugar na to ay punong-puno ng alaala natin. Ipaliwanag mo to. Bakit nandito ka pa? Nasanay na lang siguro. Ito nga, bakit? Suot mo pa ang kanyang pulsera? Binigay niya sa akin itong pulsera. Hello. Sino to? Shu yan. Ako to. Paano niya nakuha ang numero? Siya ang guro ni Xiao Xiao. Hindi kakaiba na makuha niya yon. Tungkol sa kanina, nais kong humingi ng tawad. Okay lang. Tumawag ako dahil naiwan ang iyong bracelet. Sa kindergarten. Tungkol sa bracelet na yon, Hindi na kailangang magpaliwanag. Pumunta ka bukas para kunin ito. Ikaw mismo ang kukuha. pagkatapos ng 6 na taon, naalala pa rin niya. Hoy, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang nagkabit ng kampana ang tanging makakatanggal. Di kita matutulungan ngayon, pare. Teka, Sa totoo lang, pagkatapos mong makita ang iyong mahal bukas, dumaan ka para sa hapunan. Ikakasal na ako, pare. teka, ikakasal ka nang hindi man lang nakipag-date. Maiintindihan mo pag nakita mo siya bukas. Aalis na ako ngayon. Magpapakasal na siya. Anong meron? Ilmas Ning Wanyu. Pakakasal ka ba sa akin? Oo. Nasira. Ayoko na. Ulitin mo. Sige, kumuha ka ng bago. Bagamat di ganap na brilyante ang singsing na ito. Nangangako ako na may mas maganda pa akong ibibigay sa'yo. Shoo. Opo, inang Panginoon. Kailan ba tayo? Makapagpapakasal ng opisyal, unay magparehistro. Pakasal tayo. Ito'y usapin ng dalawang pamilya. Kapag nakapag-ipon na ako ng bigay kaya, sasalubungin kita ng marangyang prosesyon at ihahatid sa pamamagitan ng sedan. Gising na. Antukin. Malilate na ako sa eskwela. Walang pagkaantala ngayon. Munting siyaw, tara na. Kung makakapag-aral ka, mag-aral ka. Kung hindi, kumain ka na lang. Bayad ko to ng malaki. Guro, nasaan si Binibining Xiaoyu? Ang bilis mong umalis kahapon. Ngayon narito ka't hinahanap. Hi.
Opisina 101. CJ. Saan ka pupunta? Mukha kang abala kanina, kaya ayokong makaabala. Shu yan. Itong Fool's Erase. Ano pa ang kailangang ipaliwanag? Makalipas ang 6 na taon. Bakit nandito pa rin ito? Siguro nasanay na lang akong suotin ito. Pero parang naalala ko. Nasira ito. Hindi naman lubos na sira. Darating si Jiang Ruolan sa Jiangcheng ngayong araw. Kaklase mo rin siya noon sa kolehiyo. Paano kung sabay tayong mag-dinner mamaya? Babae lang ang magkakasama. Hindi ako dapat makialam. Samahan mo akong kumain. At itong bracelet ay sa iyo. Pasensya na ito, MS Xiaoyu. May usapan na ako sa kaibigan ko. Mamaya na kita kausapin. Hindi kita masasamahan. Buwisit. Hindi mo man lang nabanggit na ang pinakasalan mo ay matalik na kaibigan ni Ning Wanyo na si Song Ruolan. Paano kayong dalawa? Noong nagsimula kayong mag-date, bigla siyang nawala sa matalik na kaibigan. Iniwan niya ang kanyang mga tropa. Naging sandalan namin ang isa't isa, hanggang sa naging kami. Ganoon nga, tama. Bakit mo ko tintitigan? Pinagbili ni Ruolan na sekreto. Pagkatapos ng pagtatapos, nag-abroad ako, hindi obra ang CD, kaya naging discreet kami. Tama na kami, Wanyu, magsalita ka naman. 6 na taon. Yang Fool's Erase mo. Mukhang inaalagaan. Siyempre, sasabihin ko sa'yo, hindi mo alam. Araw-araw niya yan suot. Ayaw ipahawak kanino man. Kahit si Little Shu, hindi makahawak. Si Little Xu. Anak ni Shu yan. Siya pala, nag-aaral sa kindergarten. Anak, Suyan, ikakasal ka na? Ano ba iniisip ko? May pamilya na siya ngayon. Baka nakalimutan na niya ako. Sa tingin mo, ampon lang si Little Shu. Sa totoo lang, ako ang nag-alaga kay Little Xu. Ano bang punto mo? Hindi ba kayo magpapakasal? Bakit kami pa ang topic? Ay anunsyo na natin ngayon. Makinig kayo, magpapakasal na kami ni Ruolan. Gusto naming, kayong dalawa ang, maging abay, at ninang. Hindi mo to sinabi dati ah. Pagdating ng araw, isama mo rin si Little Shu. Maligayang kasal. Salamat, maligayang kasal, Tito Lee. Mabait na bata. Ito pala si Xiao. Ang cute-cute naman. Anak, pagpasok natin, kunin mo yung mamahaling mga gamit. Kain ka ng kain. Sagot ng tatay mo ito. Tapos na ang misyon. Hoy, kung hindi sana kayo, naghiwalay, baka nagkasabay pa sana. Tayong mga kasal. Tama na, huwag na magsalita. Magsisimula na ang seremonya. Maghanda na tayo. Niloko mo talaga ako. Tara na. Aray. Naku po, walang nagsabi na pagiging abay ay nakakapagod pala. Hoy Mingjian, hindi ako umiinom, palit tayo ng upuan. Ganon ka ka-desperate na layuan ako. Shu, dati ang sweet yung dalawa. Bakit bigla, nahihiya na ngayon? Seryoso, matagal na kayong magkakilala. Ang pag-upo niyong magkatabi, dapat hindi awkward. Suyan. Sakto ang dati. Magpapalit na lang ako sa'yo. Shu, narito na ang kalaban mo. Xiaoyu, dumating ka. MMHMM.
Xiao Yu, bakit mo ako iniwasan? Jiang Mubay, ano bang gusto mo sa akin? Xiao Yu. Gusto ko lang itanong, ang tagal ko na naghahabol sa'yo, palagi mo akong tinatanggihan, bakit mo pipiliin ang walang perang yun kaysa sa akin? Sino ba ang kasama ko? Wala kang pakialam. Hanggang saan ang kakapalan ni Xuyan? Hindi ba niya alam ang kalagayan ng pamilya mo? Gusto kanyang isabak sa hirap. Wala kang kinalaman dito. Aalis na ako. Xuyan. Tignan mo to. Tignan mo, sasakay sa sirasirang motor. Ayaw sumakay sa Genji ko. Ang pinili pa ang mabagal. Kanyang luma. Alis na tayo. Pasensya ka na. Hindi pa ako nakakapag-ipon para makabili ng kotse. Huwag kang humingi ng tawad. Kapag nakabili ka na ng kotse, tandaan mo lang na sinamahan kita sa motor na ito. CJ, Mabagal man ang biyahe natin, pero malamig naman ang hangin. Xuyan. Sasakay ka ba o hindi? Pagod na ako ngayon. Ayaw na ng katawan kong gumalaw. Hoy Xiao Yu. Dapat sinabi mo agad. Sinundo sana kita sa gildi ko. Huwag na. Maglalakad na lang ako. Xuyan. Ako ngayon ay executive sa Megacorp Group. Megacorp, di ba yan ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod natin? Balita ko ang mga executive nila, kumikita ng daan-daang libo, siya ay empleyado sa kumpanya ko. Malupit na biro ng tadhana. Hoy Xuyan. Naalala ko noon, libo-libo ang sinasahod mo, ngayon. Sa ngayon. Tama na yan. Malamang, hindi mo nga alam. Nakatirik ka pa rin dyan, no? Paano kung magtrabaho ka na lang sa Chuyo? Ay na, salamat. Tingnan mo to. Kayong mga kabataan ngayon, wala nang pangarap sa buhay. Buti hiniwalayan mo si Wanyu. Kung hindi, sayang lang oras niya sa'yo. Si Wanyu nga, wala namang sinabi. Bakit ikaw ang pakialamero? Eksakto. Huwag kang makialam sa relasyon ng iba. Ano nang problema doon? Ilang taon na ang nakalipas. Kayong mga bata, puro landian lang alam. Ako hindi. Sa totoo lang, isang beses lang ako nagkaroon ng relasyon. Buisit. Ano ba tong sinasabi ko? May asawa at anak na siya. Bakit ko ba to? Pinag-uusapan. Hindi possible. Ang ganda-ganda niya. Nagsisinungaling yan. Imposibleng isa lang naging boyfriend. Tay, hinahanap ka ni Tio Chansey. Tay. Ikaw. Anak ko to, pinapakilala ko lang. Hain kita kinukumpetensya. May pamilya na pala siya. Sa totoo, mas mabuti to. Ngayon. Ano nang pakialam niya sa akin? Lasing na siya. Tulungan mo siya sa inumin. Itong siya, laging problema lang dala. CJ, dito ka lang. Babalik agad si Papa. Huwag kang mag-alala, Papa. Maayos ako dito. Nandito si Ginang. Xiaoyu. Pakitignan mo siya. Mahina ang sikmura mo. Dahan-dahan sa inumin. Yan Xiaoyu. Exact, guro ko siya noong kindergarten. Siksuyan, yang tarantado. Nakikipag-ugnayan pa kay Wanyu. Bata ka lang. Bata, sino ang nanay mo? Nandito na ba siya? Wala akong nanay. Si Shu ang nag-aruga sa akin mula noon. Ikaw, hindi ka naman talaga ang anak niya. Tama, sinubukan ni Shu na itago sa akin, pero, nalaman ko rin. Xiao. Ibig sabihin, single pa rin ang tatay mo hanggang ngayon. Tama, matagal ng single ang tatay ko. Ang tatay ni Xiao, kung abala ka sa trabaho, pasunduin mo na lang sa asawa mo. Huwag kang pabaya. Ako, Teacher Yo, single ang tatay ko. hindi mo siya tunay na anak. Hindi na siya naghanap ng iba. Teacher, nangangati ako dito. Xiao. Anong kinain mo kanina? Kumain ako ng hipon. Hindi ako pinapakain ni daddy niyan. Nagka-allergic reaction ka. Xuyan. Xuyan. Malakas uminom kanina si Shuyan, at samukha na.
Xiao, may gamot ka ba sa allergy sa bahay? Meron. Nasa ibabaw ng ref, sabi ni Daddy. Tara na, ihahatid na kita. Wan Yu, sasabay na ako sa'yo. Wag na, sasakay na lang ako. Hindi ba ito yung bahay na tinirhan naming ni Shuyan? Xiao. Sigurado ka ba? Dito ka nakatira. Oo, dito na palagi nakatira si Daddy. Hindi ito ang tamang oras para pag-isipan yan. Xiao, ibigay mo ang susi kay Miss Lee. Xiao, inumin mo ang gamot at magpahinga. Gagaling ka rin. Sige. Xiao, lahat sa kwartong ito. Sabi ni tatay, naiwan ito ni nanay. Sige, matulog ka ng mahimbing. Mahina ang tiyan mo, bawasan mo ang pag-inom, narinig mo. Aray, alam ko, babawasan ko na. Ay pangako mo sa akin. Pangako. 3 taon na tayong magkasama. Shu, Opo, tingnan mo ang red along dala ko para sa iyo. batang oso. Teddy bear. Maliit na teddy bear ito. Kapag wala ako, ito ang magpapasaya sa iyo. Ang cute, di ba? Maligayang araw ng mga puso. Salamat. Uminom ka na naman. Malungkot ako nitong nakaraan. Konting inom lang. Huwag ka nang bibili ng alak. Ikaw ang bibili ng bulaklak. Ako ang bahala sa inumin. Wan Yu. Ako'y nagbalik. Hoy, dumating na ang asawa ko. Bakit ang drama mo? Hindi naman ako nagdadrama. Ang sipag mo ngayon, mahal. Pero walang asawa sa bahay. Alam mo ba ang pinagdaanan ko sa buong maghapon? Naku po, ano ang magpapagaan ng loob? Eh di bigyan mo ako ng load. Masaya ka na? Dagdag pa. Ning Xiaoyu, huwag kang makapal ang mukha. Mrs., pakitanggalan mo na. Hoy, amoy mo ba ang nasusunog? Yung ginisa mo, Nasunog na, tulong. Ikaw, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nabalitaan kong nagkaroon ng allergic reaction si Xiao. nakatanggap na siya ng gamot at natulog na. Makakaraos din siya. Rito ka na pala. Tumira ngayon. Nasanay na lang. Ugali iyan na lang ba itong lahat? Ang pulse areas, bahagi lang ng kinaugalian. Ang paninirahan dito, bahagi rin ito. Kaya ang lahat ng naging kinaugalian na lang. Eksakto. Si Xiao ay ampon, hindi ba? Kaya nitong mga taon, single ka pa rin. Shuyan, bakit mo ako iniwan noon? Shuyan, ano ang tunay na dahilan ng pag-alis mo? Hindi mo ba dapat sagutin muna ang telepono? Titignan ko muna si Xiao. Shu. Duwag. Jiang Mubay, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano? Nasaktan ang nanay ko. Sige,
Pupunta na ako. Wanyu. Nasaan siya? Umalis na. Ang bilis naman. Nakauwi ka na. Shuyan. Shuyan. Tigilan mo ang pag-inom. Sobra na ang nainom mo. Huwag mo akong pigilan. Kukuha pa ako. Gising na. Hindi na siya babalik kahit gaano ka man kalasi. Wala na kayo. Kaya, bakit nga ba kayo naghiwalay? Pumunta ang nanay niya para kausapin ako. Anong nangyari? Tinawag akang hampas lupa. Sabi niya maghihirap ang anak niyang makasama ako. Magkaiba ang mundo namin. Kahit pa mag-ipon ako ng malaking dote, hindi niya papayagan kaming ikasal. Siguro. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Bakit hindi mo subukan ng iba? Ibang tao. Tulad. Paano kung ako? Matagal na kitang gusto. Mas bagay ako sa'yo kaysa sa kanya. Hindi ako interesado. Shuyan. Huwag mo muna akong tanggihan. Maghihintay ako ng sagot mo. Pumunta ako sa kasal ni Tianxi. Pero sabi nila, maaga ka raw umuwi. May nangyari kasi, kaya kailangan kong umuwi. Baka hindi pa tapos ang kasal. Bakit ka pumunta rito? Hindi ako dumating para sa kasal. Pumunta ako para makita ka. Ha? Sa mga taon ko sa abroad, ang pag-uwi kong ito ay para lang makasama ka. Kuya Zuyan. Sa 6 na taong ito, may niligawan ka ba? Kung sasabihin kong meron, baka isipin niyang may pag-asa pa siya. Wala ni isa man. Pareho ka pa rin ng dati mong pagkatao, siguro, kaya kita gusto. Hindi ka nag-try makipag-date. Hindi talaga, hindi ba't sinabi ko, na maghihintay ako sa'yo. Huwag kang magbiro, ang maganda mong katulad. Maraming manliligaw sa ibang bansa. Meron namang nanligaw, pero, may isang taong hindi ko malimutan. Sa totoo lang, baka hindi ka dapat masyadong mapilit. Subukan mong makipag-date sa mas maraming tao. Sasabihin ko rin yan sa'yo. Ikaw ang tigilan ng pagmamatigas. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Hoy, teka. Anong klase ng lalaki ang gusto mo? Ipakikilala kita sa mga kilala ko. Gusto mo na naman akong iwasan. Hindi pwede. Pero, may hinahangaan ako. Yung chairman ng Dragon Rice Group, pwede mo ba kaming ipakilala? Yung chairman ng Dragon Rice. Teka, ako pa rin yun. Kilala mo ang CEO ng Dragon Rice? Hindi masyado. Bihira siyang magpakita, sa publiko o sa media. Pero marami akong narinig na chismis, daw ay self-made bilyonaryo. Sabi nila, itinayo niya ang imperyo, mula sa wala. Kilala sa integridad, kabaitan, at milyon-milyong donasyon, ang pinakamaganda. Sabi ng chismis, napakagwapo rin daw. Tapos ang ugali. Tama na ang pagpapantasya. Kuya Zuyan, hanga lang talaga ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng taon, ako'y nagkapagtanto. Ang nadarama ko noon ay hindi padalos-dalos. Simulat sa pool, mahal na mahal kita. Mahal kita, Kuya Zuyan. Tunay kitang pinapahalagahan. Tigil mo na yan. Alam mong mabuti, hindi ko matatanggap ang nararamdaman mo. At ayokong hadlangan ka pa. Hindi nagbago ang kwartong ito sa mga nakaraang taon. Mukhang hindi mo pa rin siya malimutan. Zuyan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng kanyang ina, noon sa'yo? Ning Wanyu. Nakipagkita ka na naman ba sa walang-walang binata na iyon? Nanay, huwag ka nang makialam sa buhay ko. Wala ka namang sakit, bakit mo ako pinauwi? Wanyu. Huwag mong sisihin si tita. Nais lang niyang mabuti para iwan mo ang tahanan ng binatang iyon. Ikaw pala ang sumunod sa akin mula kasal hanggang bahay. Para magsumbong sa nanay ko. Huwag mong sigawan si Mubay. Kung hindi dahil kay Mubay, hindi ko sana nalaman na nakita mo na naman ang dukhang yun. Inay, matanda na ako ngayon. Ang mga relasyon ko ay wala kang pakialam doon. Wanyu, saan ka pupunta? Pupuntahan ko siya. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan, kalimutan mo na. Hindi mo ito malalampasan. Shuyan.
Wala akong pakialam kung sino ka, o ano ang trabaho mo. Gusto kita sa kung sino ka. Hindi ka ba mag-isip na bigyan tayo ng pagkakataon? Subukan mo lang, pakiusap, subukan mo. Ayaw niyang subukan. Tumanggi siya. Ning Wonyu, anong ginagawa mo dito? Bawal ba akong pumunta rito? Ito ang tahanan ko. Aray. Hindi, kailan pa naging sayo ito? Bakit hindi pwedeng akin? Nang pinaalis mo ako, nagbabayad pa ako ng renta. Mayroon pang 2 linggo na hindi ako dito tumira. Babalikan kita. Tumahimik ka, nakakainis ka talaga. Kwento ko sa'yo ang kuripot kong boss na si Xuyan. Xuyan. Tahimik, hindi kita matiis. Tapos na ang oras ng trabaho. Buong araw akong nagtrabaho. Maglabas lang ako ng sama ng loob. Hindi pwede. Naiistorbo mo ako. Lalo pa kitang guguluhin. Haha. Ayan. Arg. Huwag mo akong hawakan. Sige, panalo ka na. Nandyan na ang sasakyan ko. Aalis na ako. Engan. Hanggang bukas. Oo. Miss, bakit ayaw mong sunduin kita sa trabaho? Nag-aantay ka sa bus stop ng 30 minuto araw-araw. Wala lang. Nakikisama lang sa isang tao. Xuyan. Ha? Hindi naman dadaan sa bahay mo ito. Bakit ka? Naghihintay dito araw-araw. Ah, wala lang. Para makaipon ng oras sa isang tao. Tatlo na naman tayo. Tulad noong 10 taon na ang nakalipas. Ning Wonyu. Paano kayo muling nagkakilala? Ah, sa totoo lang. Oo. Nagkikita na kami araw-araw nitong huli. Kaya, matagal na kayong hiwalay. Wala namang ibang kinakausap si Kuya Xuyan. Ano naman kung subukan natin? Hain talaga, tapos na usapan. Bakit naman, may anak na si Xuyan. Tama yun. Tumutulong ako sa pag-aalaga araw-araw. Nako, anong sinasabi ko? Xuyan, totoo ang sinasabi. May anak na ba kayong dalawa? May anak ako. Totoo ang sinabi niya, pero Ano pa? Tama na ang palusot. Malinaw na ang katotohanan. Panghuli ko ng desisyon. Paumanhit. Hindi dapat kita inistorbo. Aalis na ako. Sabi niyang walang sabit. Kasal pala sa iba. Pero bakit ko ba di nalaman ang kasal nila? Xuyan. Bukas magsisimula na ako sa Giant Wealth Group. Magkita tayo kapag libre. Sana'y masaya ka. Polem, huwag ka nang bumalik. Yuyan, teka. Kung titingin ka pa sa iba, Hindi ka nagbago kahit kailan. Hay. Xuyan, subukan mong tingnan ng ibang babae. Aray. Tigil na. Masakit na, di ba? Hindi patas yan. Ikaw ang unang nakatitig. Tinitignan ko lang ang napagtuunan mo. Ang bag ng babaeng yon ang tinitingnan ko. Ako rin. Ang bat. Hindi ako naniniwala. Kulay tsokoleting katad ang katawan. Kaki ang mga hawakan. May klasikong limited edition na disenyo ng si. Tama ba ako? Kaya palabag nga ang tinitingnan mo. Pwede bang pakawalan mo na? Sabi ko na nga ba? Sige, pinapatawad na kita. Pinapatawad mo ako. Hindi ko naman balak magpahinuhot. Anong balak mo? Ang tunay na lalaki ay hindi dapat manatili sa kahambalan. Xuyan, mahal kita. Alam kong matagal mo nang gustong makuha ang bag na to. May nakita akong kaparehong bag kanina, kaya tiningnan ko. Nagustuhan mo? Gustong gusto ko. Ang galing mo talaga. Anong nakakatawa? Tungkol sa ibang babae ang pinag-uusapan natin. Seryosohin mo nga. Wala lang. Oo, itong bag. Matagal ko nang gamit. Pero napansin ko, mas sentimental ka pa. Kaysa sakin. Huwag na natin pag-usapan niya. Kanina nandito si Yuyan, mga sinabi mo, madaling maliit. Kung nagkamali siya, problema niya yun. Hindi ba't ako ang tumutulong mag-alaga kay Xiao Xiao? Tumulong ka nga. Pero umalis ka nang walang paalam. Kanina lang, bakit ka bumalik? Tama, sandali lang akong lumabas. Dumating na agad, ang admirer mo. Huwag kang magkalokohan. Purely friends lang kami ni Yuyan. Ikaw naman, agad ka namang umalis nang tumawag ang admirer mo. Bakit ako ang sinisisi mo? Huwag kang makialam sa buhay ko.
Dito ako nakatira. Huwag mo galawin gamit ko. Anak, ano nang ginagawa mo? Tia, Xiaoyu, anong dahilan ng pagpunta mo? Bisitahin si Xiao sana. Di ko alam na nandito ka rin. Xiao, nasa loob siya at natutulog. Napansin mo pala. May mga gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ikaw, Hayop ka, mabuting babae si Xiaoyu. Di naman kayo nag-uusap noon. Ngayong nagkakilala ulit. anong pinagsasabi mo? Nanay, hindi ito ang iniisip mo. Nagsasama lang kami. Nagkakapitan lang kami. Walang nangyaring masama. Ang pagyakap ng ganyan. Siya na ngayon ang guro ni Xiao. Sa kindergarten, nagkita lang ulit kami. Makinig ka, anak. Pagkatapos ng mga taon, tingnan mo ang tirahan mo. Puno ng kanyang alaala ang puso mo. Bakit hindi ka kumilos? Nanay, ako. Tama na. Naiintindihan ko. Ito ba'y dahil sa nangyari noon? Lanan. Siya na mismo, ang unang nagpakita ng interes. Ligawan mo ng maayos. Kailangan ko alagaan si Xiao. Walang oras para mag-date. Pwede ako bantayan ni Lola. Tay, suyuin mo na si Miss Xiaoyu. Gusto na gusto ko si Teacher Xiaoyu. Nakikita mo, kahit si Xiao nagsasabi, tigil na sa mga dahilan. Kaya kapwa si Xiao at nanay, ay sang-ayon kay Wanyu. Napakaganda ni Miss Xiaoyu. Pagpapakasal sa kanya ay isang malaking swerte mo. Huwag mo akong isipin na hindi ko alam. Ang plano mo, kung manliligaw ako kay Teacher Xiaoyu, akala mo, hindi ka nagagawa ng takdang aral. Nahuli mo ko. Pero ganito lang karami. Konting parte lang. Kunting-konti pa, kasundo, bukas papasok ako sa opisina, at imbitahan si Binibining Xiaoyu. Pero ang gastos, gagastusin sa baon mo. Hindi pwede. Nakahuli. Lola, tingnan mo ginagawa niya. Ang tahanang ito, sasakto lang kung nandito siya. Kung gusto pa niya, sasabihin ko na bukas. Pumayag ako, pero paano kita ayay? Gusto mong mag-dinner bukas? Masidong formal. Binibining ning Wanyu. Gusto mo bang makidinner bukas sa akin? Ang taas ng tono. Sama ka sa dinner bukas. Mag-dinner tayo bukas. CJ. Ayos. Kulang ba sa bus? Gets ko. Okay. Ayos na. Nay, pasok na ko sa trabaho. Pupunta siya para sa 6 na hapunan. Anak, nakalimutan mo susi ng kotse. Hindi na, 1 kilometro lang. E-bike na lang ang gagamitin ko. Shu yan, ikaw pala. Naku. Hindi. Nakalimutan ko ngayon. Unang araw niya sa trabaho. Sinabi niyang gusto niya ang presidente ng Dragon Rise. Kapag nalaman niyang ako ito. Scooter. Ang presidente. Hindi ito katulad ng corny na teleserye. Nakasakay ako sa e-bike. Magsasabi ba ako? Paniniwalaan kaya niya? Bakit nandito ka sa Dragon Rise? Nagtatrabaho na ako rito. Shu yan, tungkol sa nangyari. Alam ko na ang lahat. Ikaw, ano ba talaga ang alam mo? Ampun mo lang si Shu Xiao. Ikaw at si Ning Wanyu, hindi talaga nagkabalikan. Kaya, may pag-asa pa ako, di ba? Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Li Chanxi. Ang mabilis na dila ni Li Chanxi. Anong sinasabi mo? Wala. Hindi ba yan si Naksuyan at Buyuyan? Bakit kayo nandito? Nakalimutan ko bang tignan ang kalendaryo, mga taong di inaasahan saan man. Suyan, nagtratrabaho ako sa Jian Corp bilang executive. Si Li Chanxi naman, akala niya paaralan ito, kung sino-sino ang kinukuha. Sa Giant Corp kami nagtatrabaho. May trabaho kayo doon.
Papasok na si Xuyan sa Jian Corp. Hindi mo na kailangang magsimula, tanggal ka na. Ikaw, ang lakas ng loob mong tanggalin ako. Jiang Mubay, dati tayong magkaklase. Bakit mo ako Gina ganito? Tignan mo ang kaawa-awa niyang itsura. Sino bang naging kaibigan niya? Umalis ka na sa harap ko. Naiintindihan ko na, dahil tinanggihan ka ni Wan Yuning, at ayaw sa'yo, ibinubuntong mo kay Xuyan. Ano kung, Xuyan, itigil mo ang panliligaw kay Wan Yu, at pananatili ka sa trabaho. Kung ganito ang sistema, dito pa rin ako, na pala, may dinner ako, kasama si Wan Yu mamaya. Karapat-dapat sa'yo, talunan ka, ikaw. Kaya pala ayaw sumama ni Wan Yu sa gala natin. At isa pa, saan mo hinuhugot ang karapatang tanggalin? Anong basehan? Ehekutibo ako sa Dragon Rice Group. Hindi ba sapat yun? Yang maliit mong posisyong ehekutibo, huwag mong isipin na hindi ko ala. Ang yabang mong kumpiyansa ay galing sa pagsakay sa tagumpay ni Licenzi. Punong tagapamahala siya ng Dragon Rice. Ngunit, pantay ang ating posisyon dito. Ngayon nasa honeymoon siya. Di ka na niya maipagtatanggol. Jiang Mubay, lampas ka na. Sa hangganan mo, paalala ko sa'yo, ang CEO ng Dragon Rice ay pinahahalagahan ang talento, hindi niya hahayaang magsibak ka ng padalos-dalos. At saka, sa matalas niyang pangmasid sa talento at sa kahusayan ni Xuyan, talagang pahahalagahan niya ito. Walang kapintasan ng husay ko, nagsasalita ang aking kakayahan. Kung hindi pa ako isa-promote ko ang sarili ko. Tama ka, pero ang CEO ng Dragon Rice ay hindi nakita sa loob ng 3 taon. Kung magsibak ako ngayon, bigla ba siyang lilitaw? Mukhang kaya niya. Aba, ginoong CEO. Nagbobola ka lang. Xuyan, ikaw. Tama na, wala nang laro-laro, kakakilala mo lang, sa kumpanya, di ba? Ano kung ganon? Bilang tagapamahala ng Dragon Rice, karapatan kong magtanggal ng empleyado. Iklian mong panunungkulan, ang dahilan kung bakit di mo ako kilala. Ba't ko dapat kilalanin ka? Hayaan mong ipaalam ko, ako si Xuyan, ang CEO ng Dragon Rice. Xuyan, ikaw ang CEO. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Hindi kita papayagang siraan ang sarili mo. Ikaw, anong karapatan mong hamakin ako? CJ, Xuyan. Ngayon, wawakasan ko ang kontrata mo. Sisiguraduhin kong, walang kumpanya sa Jiangsheng ang tatanggap sa'yo. Sandali, teka muna. Kailangan kong tumawag. Xuyan, alam mo ba kung anong oras na? May oras ka pang tumawag sa iba. Tumatawag ako ng tulong. Tulong? Sino pang pwedeng tawagan mo? Makinig ka. Huwag mong maliitin ang posisyon niya bilang ehekutibo. Galing siya sa makapangyarihang angkan. Siya. Mga sosyal na binata. Kaya, kapag binansagan kanyang kalaban, tapos na ang karera mo. Kaya nga, nakapanood ka na ba ng minidrama? Bakit mo ba to binanggit ngayon? Sa mga minidramang ito, kung bigla kong sabihin ako'y walang maniniwala sa akin. Simple lang ang batayan. Binabaliwala ng kontrabida ang utusan ng CEO ang sekretarya. Pipigilan naman ng sekretarya ang kontrabida. Parang food chain sa korporasyon. Tama na, Xuyan. Alam kong, hangaan ka ni Buyuyan. Huwag ka nang magpanggap na iba. Baka ikaw ay mabigla sa huli. Xuyan, hinahangaan ko ang CEO dito. Pero sa kanyang pamumuno lang. Ang taong talagang pinapahalagahan ko ay ikaw. Huwag kang mag-angkin ng pagkatao ng iba. Kapag tinanggal ka niya ngayon, sasama ako sa'yo. Okay, alam kong di mo nakita ang mga drama na to sa ibang bansa. Huwag kang kabahan. Kalihim Wang, magkita tayo sa pasukan. Xuyan, nagpapanggap ka pa? Nababaliw ka na ba? Anong klaseng CEO ang gumagamit nitong sirang e-bike? Anong problema sa e-bike? Maginhawa, eco-friendly pa. Bukod pa riyan, noong panahon na, pinili pa rin ni Wan Yu ang maliit kong e-bike. Yang mamahalin mong binri, nasa alikabok lang sa likod natin. Aminin mong ang wala kang pera. O sige nga, 6 na taon na ang nakalipas. Ganito rin si Ramong e-bike ang gamit mo. Pagkalipas ng 6 na taon, di ka pa rin maka-upgrade. Tama ka. Yan pa rin regalo sa akin ni Wan Yu. Mas masakit ba yan? Ikaw. Wawasakin ko. Itong si Ramong e-bike ngayon. Ano ngayon dahilan mo? Subukan mo. Jiang Mubay, huwag kang maglakas loob. Secretary Wang, nagpakita ka rin sa wakas. Tama talaga ito. Kalihim Wang, ikaw, anong ginagawa mo rito? Kailangan kong pigilan ang kabaliwan na ito. Pangahas mong binantaan ang aming Megacorp Group na isihi sa ganitong paraan. Ang aming CEO.
Sinasabi mong siksuyan na. Shu Yan. CEO ka talaga ng Megacorp. Lagi mong hinahangaan ang aming si na may karismatikong pamumuno. Ano ng problema? Nasira ko ba ang iyong perpektong munting pantasya? Mali ang taong pinuntahan mo. Isang CEO lang ang meron sa korporasyon namin. Kilala ko siya kahit saan. Ano ang gustong gawin niya sa inyo, sir? Gusto niyang ipatapon ako sa Jiangsheng. Ay blacklist sa lahat ng trabaho sa lungsod. Ako. Teka. Huwag. Sibakin agad si Jayang Mubay. Simula ngayon, walang kumpanya sa Jiangsheng ang mag-aangkat sa iyo, tapos ka na dito. Suyan, teka, magkaklase tayo dati. Mahabag ka sa ating pagkakaklase. Mawawalan ako ng lahat kapag nawala itong trabaho. Suyan, sinabi mong wala ng natirang pagkakaibigan. Suyan. Suyan. Si Jishu ng grupo Juyu. Ganyan ba siya palagi? Bihira umiti ang may magandang balita ba ngayon? Naku, lagi ko kasing iniisip na kakain si Wanyu. Sobrang saya ko kasi. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit naman mag-i-scooter pa? Ang isang CEO papasok sa trabaho. Pasensya na. Wala pa akong ipon para makabili ng kotse. Walang pasensyaan. Kapag nakabili ka na ng kotse, tandaan mo na kasama mo ako sa pagmamaneho ng scoot na ito. Kasundo. Mabagal man ang scoot natin, pero malamig ang hangin. Ang simoy ng hangin. Ang totoong dahilan kung bakit ako nagtrabaho rito ay para makilala ang CEO na hinahangaan ko. Ano ba talaga siyang tao? Di ko inakalang. Ang lalaking hinahangaan ko ay siya rin palang mahal ko. Sabi ko na nga ba, paano nangyaring may ganitong pagkakataon? Alam ko na, paano nangyaring may ganitong pagkakataon. Ikaw pala ang nasa likod nito. Pangulo, itong bagay na ito, wala akong magagawa dito. Aalis na ako. Pasensya na, hindi ko sinabi sa'yo. Huwag kang mag-isip ng malalim, simula pa lang ay hindi ko sinabi. Okay lang, ang tanga-tanga ko talaga. Shu Yan. Nakarating ba talaga? Nang damdamin mo para sa akin. Pasensya ka na, Yuyan. Bakit ka humihingi ng tawad? Huwag kang mag-apologize. Hindi mo pa ba inaayos ang problema kay Ningwan? Totoo naman. Alam kong nandoon pa siya sa puso mo. Ngunit kahit gaano pa katagal, maghihintay ako sa'yo. Kung tatanggihan mo ako ngayon, baka pagsisihan mo kapag naalala mo ako. May parte ng puso ko na nakalaan sa kanya. Kaya nga ayokong masaktan ka pa, baka dapat tayong huminto. Sabi ko nang hindi ko kailangan ng sagot. Nang aminin ko ang nararamdaman, alam kong may gusto ka sa kanya. Pero hindi ko mapigil ang mahalin ka, kaya kung maghintay. Hindi ito tama. Anong masama doon? Kailangan ko lang maghintay, hanggang mahulog ka sakin. Tayo ang unang nagkakilala. Magkasalubong tayo mula elementarya. Ang tagal na nating magkakilala. Yuyan. Ako ang unang nakakilala sa'yo. Bakit kailangang ganito ang mangyari? Pasensya na. Huwag mo akong apulahin ng paumanhin. Yuyan, ako. Sige. Zuyan. Simula ngayon, magsisimula na akong bitawan ka. Pero bago iyon, pwede mo ba akong yakapin isang huling beses? Yung unang pagkakataon. At ang huli, okay na. Ay. Naway maging masaya ka. Suyan, kung wala kang habag, huwag kang magalit. Walang makakalabas dito ng hindi nasasaktan. Narito si Wanyu. Kumusta, Guru Xiaoyu? Kumusta po, tita? Hoy, Xiao Xiao. Tita, alas 6 na. Tinawag ko na siya kanina. Laging abala yung batang yan. Tuloy po kayo, umupo na kayo. Pasok na kayo. Wanyu, diretsahan lang ako. Gusto ko lang itanong, may nararamdaman ka pa ba kay Suyan? Posible bang magbalikan kayong dalawa? Ako, may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Pero nung naghiwalay kami noon, siya ang unang nakipaghiwalay. Wanyu, alam kong nasaktan ka. Nang kayong dalawa ay naghiwalay. Pero may mga pangyayari noon. May mga dahilan si Suyan noon. Gusto ko lang malaman mo, mahal na mahal ka pa rin niya. Ayaw din niyang makipaghiwalay. Pero may mga sitwasyon na nagdulot ng problema sa kanya. Tita, tungkol saan ito? Hindi ko pwedeng sabihin ng direkta. Kung ako ang masusunod, si Suyan dapat ang magsabi sa... Alam ko, kasi nung nakilala ni Papa. Anak, ang kalokohan mo.
Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ginang, Wang, anong ginawa ng nanay ko? Wanyu, bata pa siksiyaw-ksiyaw. Nagkakalat lang siya ng kalokohan. Huwag mo sanang damdamin. Ginang, Wang, hindi ako makakasalo ngayong gabi. Kailangan kong kausapin si mama ng harapan. Hi, Xiao Yu. Nakauwi na si Wanyu. Nay, may itatanong ako sa'yo. Anong problema? Dito ka umupo at mag-usap tayo. Tayo na lang ako. Nang kami ni Shuyan ay naghiwalay, may kinalaman ka ba dito? Shuyan, tigilan mo ang pagpapanggap. Alam kong ikaw ang may gawa. Huwag kang magkunwari. Nag-propose pa nga siya sa akin. Tapos biglang nakipaghiwalay. Mahal na mahal niya ako. Bakit niya gagawin yun? Akala ko hindi niya sasabihin. Ang duwag naman ng lalaking yun. Ginagamit niya ang mga trick na to para makuha ang simpatsya. Nay, ako mismo ang nakadiskubre. Wala siyang sinabi. Ano ba talaga ang ginawa mo? Tama na. Nakakapag-usap na tayo ng matagal. Kailangan ko nang umalis. Simulat sa Polbay mahal mo si Ningwan. Ang tagumpay mo na ngayon. Bakit di mo kausapin ang kanyang ina? Sabihin mo sa nanay niya. Hindi ka na niya pipigilan ngayon. Kahit matagumpay na ako ngayon, sa isip ko, ako pa rin ang dukhang yun. Ayokong maging dahilan ng estado ko sa relasyon natin. Gusto kong mahalin niya. Ang totoong ako, Siksuyan. Bakit kayo naghiwalay kung ganun? Mabuti pa'y sabihin ko na sa'yo. Pagkatapos ko siyang ligawan noon, dinala niya ako para makilala ang nanay niya. Baka dapat nating itigil na lang ito. Anong ibig mong sabihin itigil? Nasa tapat na tayo ng bahay nila. Bakit ka kinakabahan ngayon? Ikaw ang humihila sa akin dito. Wanyu, hindi naman sa natatakot ako. Hindi pa kasi ako sapat na nakakaipon para sa bride price. Nag-aalala ako na baka hindi magustuhan ng nanay mo. Anong dapat ipag-alala? Basta mahal kita, sapat na yun, di ba? Sige, pasok na tayo. Nay. Nandito na si Xiaoyu. Shuyan, ito ang nanay ko. Nay, ito ang boyfriend ko, si Shuyan. Shuyan. Siyempre alam ko, hindi ba't lumipat ka, dahil sa kanya, Nay. Hindi naman masama ang itsura. Pero walang kahit isang designer label sa kanya. Ang batang ito. Tuloy ka, umupo ka. Di ba? Sabi ko sa'yo madali kausapin ang nanay ko. Salamat, tita. Nanay. Si Shuyan at ako. Gusto na naming magpakasal. Magpakasal. Ito, biglaan naman. Hindi naman. 6 na taon na kaming magkasama. At kahapon, niligawan ako ni Shuyan. Nanay. Sabi ninyo. Hindi ba't ipinangako ninyo na sino mang mahal ko, susuportahan ninyo, di ba? Nanay, kahit ano paman, desidido akong pakasalan siya. Nako, tanga mong anak. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay na pangako. Maaari ko bang tanungin si Shuyan? Tita, alam kong biglaan ang pagbisita kong ito. Ngunit tunay kong gusto pakasalan si Wanyu. Magtanong po kayo ng walang inhibisyon. Magkano ang kasalukuyang kita mo kada buwan? Kumikita ako ng lampas 6,000 kada buwan. May ilang racket pang dagdag. Kapag pinagbutihan ko pa, abot 1,000,000 ang kikitain ko monthly. Tama po, Nay. May talino si Zuyan at masipag sa trabaho. Naniniwala akong patuloy siyang magpapabuti sa hinaharap. Kaya, ano ang trabaho ng magulang mo? Handa na ba ang bahay para sa kasal? Retirado na ang mga magulang ko, nagpapatakbo ng maliit na negosyo. Tungkol sa bahay para sa kasal, pinaghahandaan ko ito para kay Wanyu. Nay, hindi ka tatutol, di ba? Tunay kong minamahal si Zuyan, at mabuti siya sa akin, wala kayong dapat ikabahala. Nasiyahan. Lubos akong kontento, basta't mabuti siya sa iyo. Buong suporta ko kayong dalawa. Zuyan, hintay ka muna rito. Xiaoyu, samahan mo ako. Xiaoyu. Nagagalak si nanay kay Shuyan. Ngunit, nais kong subukan ang kanyang pagkatao. Nay, tiyak kong matino ang pagkatao ni Shuyan. Gagawa ako ng pulang sober na may 2,000 yuan. Ang sobrang ito ay naglalaman ng 2,000 yuan sa loob, pagkatapos ibigay kay Shuyan. Sabihin mo 600 yuan lang ang laman. Pagkatapos, tanungin mo siya, magkano ba talaga ang laman ng sobre ni nanay? Kung maging tapat siya, mapatutunayang mapagkakatiwalaan siya.
Mapatutunayan ito, hindi pera ang habol niya. Si Xiao Shu. Unang punta mo dito. Wala akong espesyal na handa. Pero itong pulang sobra, 600 pesos para sa'yo. Hindi po, hindi ko kaya. Tita, hindi ko dapat tanggapin. Bisita lang po ako, hindi para humingi ng pera. Pakikuha po pabalik. Sa'yo na yan. Isipin mo na lang, pambili ng pasalubong kay Wan Yu. Tita, huwag po. Tanggapin mo na. Sabi talaga ni nanay. Salamat po, tita. Ma, kami po, kailangan ng umalis. Noong una, akala ko ang nanay niya, sumusuporta sa amin. Pero bigla, Nag-away kami pagkaalis. 600 lang ang andito, ano ang dapat kong aminin? na 2,000 pesos talaga. Xiao Shu, kung aamin ka ngayon, hindi kita sisisyan. Wala naman dapat aminin, 600 lang talaga. Xiao Shu, hindi ko inakalang ganito ka. Ano bang dapat kong maging? Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan? Baka nagkamali ang nanay mo. Sinasabi mong nagsinungaling siya, paano mangyayari yun? 2,000 ang nilagay niya para subukan ka. Pag susulit yun, hindi siya magkakamali. 600 lang nandito. Yan ba ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Iyon lang ang nagpaudlot. Ang totoong dahilan ay isang sakit. Sakit. Nagkasakit si Wan Yu. Bakit ganun ang taas ng lagnat niya? Baka bagong uri ng trangkaso ito. Bagong uri. Tignan mo ito, 40 degrees na ang temperatura mo. Halo, may itatanong ako, may available ba kayong kama? Alam kong limitado ang mga kama, pero emergency ito. Halo. Halo. Zuyan. Minor na lagnat lang ito. Minor. Umaapoy na ang katawan mo, alam mo bang lagpas 40 degrees ka na? Sandali, tatawag pa ako sa iba. Tita. Jiang Mubay. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Umalis ka dyan. Ma. Array, ang init na. Shuyan. Dito muna si Wan Yu. Ganyan ka ba mag-alaga sa kanya? Ako. Wan Yu, pinagkunan ko ng koneksyon. Ang pinakamagandang kwarto sa ospital. Aalis na tayo ngayon din. Sumunod ka na lang. Samahan mo muna si Mubay sa ospital. Umalis ka na. Hintayin mong bumalik ako. Sasama rin ako. Tita, kailangan ko ang address ng ospital. Kailangan ko siyang samahan. Shuyan, nandito kasi si Wan Yu kanina. Di ako makapagsalita ng diretso. Pero ngayon kailangan kong sabihin. Hindi ako kontento sa'yo. Makipaghiwalay ka na sa anak ko. Tiya, ako po. Alam kong hindi maganda ang kalagayan ko ngayon. Pero sinusubukan ko naman ang lahat. Sipag, walang kotse, walang walang ipon. Kayo at ang pamilya nyo, walang maipagmamalaki. Sipag, sino ba ngayon ang hindi naghihirap? Tiya, tunay ko pong mahal si Wan Yu. Ang pag-ibig na to. Hindi mo kayang bumili ng 2 kwarto. Paglalaban mo pa ang pag-ibig. Ha, ang babae, iba sa lalaki. Pag nagkamali sa pag-aasawa ang babae, sira ang buhay niya. Tiya, nanunumpa po ako. Napakikitunguhan kong mabuti si Wan Yu. Itabi mo yung mga pangako mo. Naranasan ko na to. Alam ko ang sistema. Bitawan mo na siya. Kung mahal mo talaga si Wan Yu. Nagmamahalan talaga kami. Anong silbi ng pag-ibig kong? Tingnan mo ang sarili mo. Gusto mo ba ang anak ko? Sa popahan lang titira. Pag may sakit, tiisin lang ng tahimik. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagbabahagi ng simpleng sandali. Tignan mo ang kalagayan mo ngayon. Hanggang kailan tatagal ang relasyong ito? Tita, bata pa ako. May bukas pa akong hinaharap at walang hanggang oportunidad. Nakangako ako sa inyo. Tiyak kong pagagandahin ang buhay ni Wan Yu. Ang mga salita mo, nagpapatunay lang sa kabataan mo. Ang pagsisikap at tagumpay ay nangangailangan ng panahon. Ilang taon pa ba siyang maghihintay? 3 taon, 5 taon, o maging mga dekada? Hindi ko na kaya pang maghintay, at si Wan Yu rin. Sa madaling salita, hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Narito ang 500,000. Kunin mo ito, bilang kabayaran sa paghihiwalay. Hindi ko kukunin ang pera ninyo, at hindi ko iiwan si Wan Yu. Nagsiyasat ako bago pumunta rito. Ang tindahan ng mga magulang mo ay nasa aking komersyal na gusali. Sumunod ka sa mga kondisyon ko at pwede tayong mag-usap. Kapag tumanggi ka, isasara ang kanilang tindahan bukas. Kailangan pa bang dagdagan? Tita, ito ay panunuhol. Hindi mo ba alam na sobra na ang ginagawa mo? Oo. Masyado akong mahigpit pero lahat ito para kay Wan Yu. Makikipaghiwalay. Kaya pala kayo naghiwalay. Tama nga. Kung hindi sa dahilang yon, hindi ko siya iiwan.
Pero ngayon, ang dami mo nang narating, bakit di mo nalang ipaliwanag sa kanya, yung nangyari noon, para makipagbati ka sa kanya? Pagkalipas ng mga taon, hindi ako sigurado kung mahal pa rin ako ni Wanyu kung ngayon ko sasabihin. Baka masira ang relasyon niya sa kanyang ina. Kaya noong hiniwalayan ko si Shuyan, ikaw pala ang may gawa noon. Para sa ikabubuti mo yun, wala siyang patutunguhan sa buhay, hindi ko hahayaang maghirap ka sa tabi niya. Gusto ko lang makasama siya, hindi ko ininda ang hirap, Maria. Anak kita, magtiwala ka, alam ko ang makabubuti. Nanay, nakakahiya ka. Sa tingin mo ba'y tama ito? Mahal na mahal namin ang isa't isa. Bakit pinaghihiwalay mo kami? Mali ba ang ginawa ko? Nais ko lang ng magandang buhay para sa anak ko. Mali ba iyon? Nanay. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Shuyan. Huwag nang umaksaya ng oras. Si Xuyan at Buyuyan ay magkasama na. Nakalimutan ka na niya. Wanyu. CJ. Ang dami na nating napag-usapan. Kailangan ko nang umalis. Tawag ng tawag si Mama. Baka dumating na si Wanyu. Mas mabuting umuwi na ako. Aalis na ako. Zoe yan. Nais kong maging masaya ka. Ikaw din. Mauna na ako. Huwag na lang. Gusto mong kumain sa amin? Oo. Inay. Nasaan si Wanyu? Hindi ba siya dumating? Bakit ang tahimik ng lahat? Narito si Wanyu kanina. Nalaman niya ang nangyari noon. Pumunta siyang hanapin ang kanyang ina. Anak, sigurado ako may nararamdaman pa siya sa'yo. Zuyan. Bakit hindi mo siya habulin? Ako. Anak, naguguluhan siguro si Wanyu ngayon. Bilang lalaki, minsan, kailangan mong kumilos ng kusa. Nakita mo ba yun, Wanyu? Hindi kanya hinintay. Hindi ako nagkakamali sa paghusga ng tao. Hindi ako naniniwala, ako mismo ang hahanap kay Zuyan. Papagsalitin mo siya sa harapan ko. Ikaw. Pupunta ako sa kanya ngayon din. Shuyan. Nandito ka talaga. Totoo nga, magkasama na ba kayo ngayon? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Nakita ko mismo. May larawan sa phone ni Jiang Mubay. Mali ang pagkakaintindi mo. Wala talaga sa pagitan namin. Yakap yun pagkatapos niya akong tanggihan. Ikaw lang ang nasa puso niya. Shuyan, nasaan na siya ngayon? Tita, nasaan si Wanyu? May bago ka ng kasama. Bakit mo pa siya hinahanap? Ano nung bagong relasyon? May ginawa ka na naman ba? Ang babae, may mga gagawin ako. Mauna na ako. Tita, saan na ba talaga si Wanyu? Tamang oras ang dating mo. Huwag mo nang sasaktan si Wan. Tinanggihan mo ang 500,000 noon. Narito ang 5 milyon. Lumayo ka na kay Wanyu. Narito ang 500,000. Kunin mo. Ito na ang hiwalayan fee mo. Hindi ko kukunin ang perang ito. Hindi ko iiwan si Wanyu. Ayaw ko sa perang ito, tita. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Ito ay 5 milyon. Sapat na para sa pamilya. Nagkakamali ka. Wala akong ibang kasama. At nasabi ko na noon, sisikapin ko para sa kinabukasan niya. Narito ang 50 milyon. Ito ay 50 milyon. Ang dot para kay Wanyu. Ang password ay ang kanyang kaarawan. Nasaan si Wanyu? Pipupunta siya para hanapin ka. Shuyan, nasa lugar mo ako. Nasaan ka na? Pupunta rin ako. Sige. Pupunta na ako ngayon din. Wanyu, hintayin mo ako. Paparating na ako. Okay. Maghihintay ako.
Shuyan. Bakit mo ako pinabayaan noon? Alam mo ba kung paano ako nabuhay? Sa kahabang panahong wala ka. Pasensya na. Sa bawat araw na magkahiwalay tayo. Sa bawat sandali. Huwag mo na akong iwan muli. Alam mo ba yon? Naririnig mo ba ako? Pasensya na. Huwag ka nang humingi ng tawad. Akala mo ba ay sapat na ang isang pasensya para maayos lahat? Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong pakasalan mo ako. Binibining Ning Wanyu. Pakasalan mo ako. Oo. Ikakasal ka ba sa akin? Tatay, ang pogi mo talaga. Nay, ang ganda-ganda mo. Suyan, kung sasaktan mo si Wanyu, ako, bilang matalik niyang kaibigan, hindi kita palalampasin. Sige na, sige na. Makinig tayo sa lalaking ikakasal. Lagi kong inisip. Ano ang tanda ng tunay na pag-ibig? Sa lalaki, nadadaan sa pag-atubili. Sa babae, nadidiskubre sa tapang. Bakit ganon? Takot ang lalaki sa pagkalugi, kaya maingat sila. Takot ang babae na mapag-iwanan. Kaya sumusugod ng walang pag-alinlangan. Ngunit ngayon ay sasabihin ko, ang tunay na pag-ibig ay pagpili. Nang walang pagsisisi. Shuyan. Parang panaginip lang ito. Ikakasal na talaga ako sa'yo. Ipagkakatiwala mo ba sa akin ang pangarap na ito? Sa bawat araw ng ating buhay, at hayaang ako ang bumabantay sa'yo. Hagkan mo na siya.